Pagpalang araw kaibigan, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay mag-aaral ng patungkol sa Panginoong Yesus. Ayan, nakikita niyo po, ano? Dalawa po yan in Christ alone. Sa 4:12 po yan, ano? Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa pag-aaral na ito. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa na nanonood ng video na ginawa ko po. Nawa lahat kami makinabang sa katotohanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon na hayon po sa Biblia o anumang babasahin ay wala pong paninira. Hindi po ako naninira. Hindi rin ako nanmemersonal ng mga religious group o mga sekta ng reliyon. Ang akin lamang po, nagbabasa tayo. Hindi ko rin po sinasabing ako sugong tagabasa. Hindi po. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ano po? Pero ngayon sa pagkakataon na ito, meron po tayong isang papaksahin. Yung gagamitin natin na babasahin nila at babasahin naman natin yung Biblia. Ano po? In the first place, para maging balance, dito meron tayong titignan maihigi. Ano po? Tsaka natin ilagay yung kanilang mga paniwala. Ano po? Gagamit tayo ng babasahin nila at gagamit tayo ng babasahin ng mga Kristiyano. Okay? Yun sa mga Kristiyano, Koine Bible. Ang Biblia ng mga pastor. Yung mga pastor po na sumasangayon dito, ay 13 grupo po sila. Ito po. Ayan. Yung nakasulat po dito sa Koine Bible, 3 grupo na sekta ng reliyon na yung nakasulat dito, sinasangayunan nila. Kaya nandito po yung kanilang mga pangalan at ang mga pangalan ng kanilang simbahan na pinamumunuan. Ano po? Kaya ang tawag nila dito, ang Biblia ng mga pastor. Mga pastor, hindi pastor. Mga pastor. Ngayon, gagamit din po tayo ng Tagalog ng ang maluwalhating Quran. Ang kahulugan at pagpapaliwanag. Ito po ay wikang Tagalog. Isinalin sa Pilipino ni Abdullah Eduardo M. Arc. At saka itong English naman, the Quran. Quran. Arabic text with corresponding English meaning. Arabic English. Ano po? Nahingi ko po ito sa Baguio City noong araw. June 27, 2023. 10 taon na po pala sa akin ito.
Yung June 27, 2023, nasa may Burnham Park po kami na first time ko sumakay ng mga boating. Doon sa Burnham Park po ng Baguio City. At doon sa Baguio po, meron po ako nakitang mga kaibigang mga Muslim na nagbibigay ng babasahin. Ito, humingi ko sa kanila ng Biblia, yung Quran. Nagkataon, meron po sila. Ayan o. Sulat po nito, English Arabic. May corresponding explanation. Sa pating likod po yun, ano. Ito, kaya nilagay ko po rito. Ayan. Given to me at Burnham Park, Baguio City, June 27, 2013. 10 taon na po pala sa akin ng June. Kasi 2023 tayo ngayon. Ngayon, meron po tayong babasahin, English at saka Tagalog. Ito namang Tagalog ito, na meron ako nasumpungan sa Facebook na Muslim, sinubukan ko siyang kontakin. At sinabi ko, bigyan mo akong Tagalog para maintindihan ko rin. Kasi sabi ko, meron akong hawak na English Tagalog, ay English Arabic. Mas maganda kung may Tagalog ako para mabasa kong mismo sa wikang Tagalog. No po, yan po niloob naman ng Diyos, pinadala sa akin. Hindi ko na po mahalala ng pangalan nun, ano? Yung nasabing, nakaano ko lang sa Facebook. No po. At nung araw, meron din akong kaibigan po, nagtitinda sila ng mga paninda at bumibili ako. Ang pangalan niya is Amintao. Pangalan ng kaibigan ko po, Amintao. Nagtuturo na po yun ng Islam. Ano po? Galing po siya Mindanao, napunta dito sa city. So, naging kaibigan ko, humingi ako sa kanya ng mga babasahin. Kanya lang, nabasa po yun ang masunog dito sa amin. Dahil, siyempre, sunog, may bumbero. O yung mga malilit na babasahin na binigay sa akin, mga wikang Tagalog, wala po. Kaya, buti na lang, ito po, hindi na ano, pero, nabasa rin, no, itong gilid. Ayan, nabasa. Yan. Buti hindi siya napuruan, no? Ayan ang marka, oh. Oh, nakita niyo po yung mga markang yan? Nabasa yan, eh. Oh, ayan, oh. Nagkamantsa-mantsa. Ayan po, no? Sige, ano? Total naman, naipagita ko naman na sa inyo, ano po? Baka, ano po, ito naman, itong babasahin naman na ito, itong babasahin naman bang ito po galing sa mga saksi naman. Sila yung namimigay na ano po, ano? Ito po, nakahingi ako sa kanila. Meron po silang sulat dito. Ang title po nito, ito po, ang paghahanap ng tao sa Diyos. Ngayon, dito po sa page, maglipa yung glass, 286. Dito po nakasulat yung ang pagkatawag kay Muhammad. Ganito po, ano? Mula po ito sa librong History of the Arabs ni Philip K. Iti. No, yan. Nakalagay po sa wikang Tagalog, si Muhammad ay sinilang sa Mecca, Arabico, Makkah, Saudi Arabia, noong 570 CE. Ang kanyang ama mahirap pagbigkasin po, ABD lang ang nakalagay,
Di ko alam na pronounce nito kung abad, abod o abid. Basta ABD po nakalagay, ano? Allah ay namatay bago siya isilang. Ang kanyang ina, si Amina, ay namatay noong 6 na taong gulang siya. Yan, ano po, yun po ang kanyang mga magulang. Bago ipinanganak siya, namatay yung tatay. Nung 6 years old naman siya, namatay ng yung nanay. Ano po, yan ay galing dun sa History of the Arabs ni Philip K. Iti. Ayan, ano po. Meron po tayong babasahin dito sa wikang English. Kasi Arabic English nga po ito, ano? Meron po nakalagay dito. Ito. Sa Surah 3:45. Surah 3, verse 45. Yung surah, chapter po yan. 45. And mention, when the angel said, O Mary, indeed Allah gives you good tidings of a word from him whose name will be Messiah, the Messiah, Jesus, the son of Mary, distinguished in this world, the hereafter, and among those brought near to Allah. Ito po. Ito po yung Surah 3:45. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Kasi po, English yun, pero ito Arabic, hindi na natin alam ba ang basahin ng Arabic. Para lalo po siyang magliwanag kasi Tagalog naman tayo, ano? Ito po. Yan naka-underline. Ito. Ng pula. Surah chapter 3 verse 45. Gunitahin nang ipagbadya ng mga hangel o Maryam. Si Allah ay nag-aatid sa iyo ng masayang balita na isang salita. Capital letter po yung salita, no? Mula sa kanya. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesiyas, capital letter. Si Isa, capital letter, Jesus. Ang pangalan po kasi ni Jesus sa kanila, Isa. Pero capital letter po, pati yung Jesus, capital letter. Na anak ni Maryam. O si Maryam, no, ang pangalan sa naman sa Islam, Maryam. Na itinatampok sa karangalan sa mundong ito, gayon din sa kabilang buhay at magiging isa sa mga malalapit kay Allah. Yan po, ano? 46. Si, close parenthesis, Jesus ay mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan at sa magkakaroon ng anak. Ay, ito, ulitin ko. 46, si Jesus mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan at sa kanyang pagbibinata, yung duyan, yung bata, yung baby Jesus. Mangungusap daw po, di po ba yung mga pantas? Sa kanyang pagbibinata, siya magiging isa sa mga matutuwid. Ayan. Na po, si Jesus po, naniniwala po si Propeta Muhammad, kuno, propeta, ay naniniwala siyang si Jesus ay Mesiyas.
Ang kahulugan po ng Mesiyas, tagapagligtas. Kita niyo po, ano? Mismo sa Quran po, nakasulat. Sino si Jesus? The Messiah. O ang Kristo. Ibig sabihin naman sa Biblia yan, Kristo. Ano po? Tagapagligtas. Kita niyo po, ano? Siguro kayo mga kaibigan kong Muslim, baka hindi ninyo alam na nakalagay si Jesus ay tagapagligtas ayon sa Quran. Oh, Surah chapter 3 verse 45. Nakasulat yan. Pero hindi po nila sinasabi si Jesus ay tagapagligtas. Kundi sinasabi nila si Jesus ay tao. Kasi sa kanila, si Jesus ay propeta. Di tao po yun eh. Kagaya ng mga Hudyo na sinabi nila, si Jesus isa sa mga propeta. O, kita nyo po. Pero nakalagay po dito sa kanilang libro na sa wikang Tagalog, Mesiyas. Wikang Tagalog po yung Mesiyas, capital letter. Sa English, Messiah. Siya po ang kahulugan ng Kristo sa Hebreo. Meron palang nakalagay dito na tagapagligtas si Jesus. Hallelujah. Kita niyo po, in fairness naman sa mga kaibigang Muslim, ito po yung binabasa ko. Kaya po ako naging ng Tagalog noon. Kasi nga, mas maganda kung naiintindihan ko. Kahit nga po sa English nakalagay Tingnan nga natin. Ito po. And mention when the angel said, O Mary, indeed Allah gives you good tidings of the word from him whose name will be Messiah, Jesus, the son of Mary. Kita niyo po. Sino daw po yung Messiah? Jesus, the son of Mary. Napakaliwanag po, no? Na sinabi po ng anghel ang nagsabi, sa Biblia, ang anghel din po nagsabi kay Maria May konting similarity, ang Biblia. Pero hindi lahat magkatulad. Kaya yung nasabi ko na nakaraan, Biblia at saka Quran, hindi magkasundo. Bagamat meron mga pagkahalin tulad, pero hindi lahat. Yan Narinig nyo po, Si Jesus, tagapagligtas pala ayon sa Quran. Mesiya. Pero nagkapagtataka naman po, bakit yung mga nariringgan kong mga Muslim ngayon, hindi sila naniniwalang tagapagligtas si Jesus. Ang tagapagligtas nila ang Diyos, si Allah. Hindi rin po ako naniniwala doon yung Allah Bilang Kristiyano, siyempre, hindi po tayo Muslim. Yung Allah, hindi ko rin pinaniniwalaan. Kasi, minsan sa panonood ko po sa YouTube, may mga Muslim na convert po sila sa Christianity. Sila rin ang nagbansag na yung Allah si Satanas. Panoorin niyo po sa YouTube yung mga Muslim na na-convert ng Christian. Tinanggap po si Jesus bilang tagapagligtas nila. Marami po sa YouTube. Sila po ang nagbulgar na yung Allah ay demonyo. Sabi nila, ako, wala naman akong
alam about that, napanood ko lang yun, kaya ako nasasabi. In fairness, sa mga kaibigan natin mga Muslim, ako meron po akong kaibigan na Muslim, si Amin Tao. Oh, nagtuturo na po yun ng posisyon niya. Hindi ko lang malam kung anong tawag doon eh. Parang katumbas ng mga pari po. Yan, ganun ang kanyang tungkulin. Nagtuturo na kasi kumisa pinupuntahan ko po doon sa kung saan po sila may pwestong tindahan. Kumisan, sabi ng kanyang kasama, ay wala na sa mosque pa. Nagtuturo. Ano po? Kaya ganun ko po siyang inaalin tulad para sa pari nagtuturo. Ano po? Yung kaibigan kong si Amin Tao. From Mindanao po yun. Ngayon, kung ang Quran ang sumulat si Muhammad, kasi ay sa kwento nila, si Angel Gabriel nakausap ni Muhammad doon sa isang kuweba at sa kanya ni-reveal, ito sulat ng Arabic ay ng Islam o ng Quran. Ano po? Yun po kanilang sinasabi. E di sinabi rin pala ng Angel Gabriel na si Jesus anak ni Maria ay siya Mesiya, tagapagligtas. Ano po? Kita nyo po, ano? Kumisan, siyempre, pag hindi ka nagsasaliksik, hindi mo rin malalaman. Yun, ang binasa ko po, ay, tama-tama naman. At ano pa sinasabi po, ano? Basahin ko po muli, ano, yung Surah 2 ay 3, Surah 3:45. And mentioned when the angel said, Mary, O Mary, indeed Allah gives you good tidings of a word for him whose name will be Messiah, Jesus, the son of Mary, distinguished in this world and the hereafter and among those brought near to Allah. Yan po, no? Sabi niya, good tidings of word. Yan. Yung word. Tignan nga natin dito sa wikang Tagalog. Kunit ay nagipagbadya ng anghel o Maryam, si Allah ay naghatid sa iyo ng masayang balita na isang salita. Kita niyo po? Mangyari nga. At ito'y naganap palalawang baga si Jesus anak ni Maria. Mula sa kanya, ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesiyas, si Isa, Jesus, na anak ni Maryam, na itinampok sa karangalan at sa mundong ito, gayon din, sa kabilang buhay ay magiging isa sa mga malapit kay Allah. Salita, capital letter. Tingnan po natin sa Biblia. Amen. Sino po yung salita na tinutukoy? Doon sa Quran. Chapter 3, Surah chapter 3, 45 doon sa English, Arabic. Sa Tagalog, binasa ko rin. Ano po? Capital letter yung salita. Sino yung salita? Sa Biblia. Alam niyo po, importante ito eh. Kasi ang kaligtasan kay Jesus nakasalalay. Sa kanila rin nakalagay. Si Jesus tagapagligtas. The Messiah. Oh. 1:1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos.
at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, yung salita na tinutukoy doon sa Quran, English, Arabic at saka wikang Tagalog, translation ng Tagalog, ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus din na tinutukoy nila anak ni Maria. Kaya walang kawala yun The Son of Mary, anak ni Mariam. Jesus, Isa. Ito po, yung salita kasama ng Diyos in the beginning. Ano po? Sa simula, naroon ng salita. Ang salita kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Yung salita ay Diyos. Sino po yung tagapagligtas ng Muslim? Si Allah. Sa kanila, si Allah. Ayun po, si Jesus tagapagligtas. Lumalabas ngayon, dito sa Tagalog, Diyos si Jesus, sa kanila si Allah, Diyos. Di lumalabas po sa kanilang Quran, si Jesus. Wala pong yan, walang pikos-pikos yan, ukus-pikos, walang daya, nakasulat. Nagbasa po tayo ng Quran, English, Tagalog, at nagbabasa po tayo ng Biblia. Kung yung salita po ngayon, tignan natin sa 14. Anong nakalagay? Naging tao ang salita, capital letter, yung salita, at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalatian tunay na sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y pospos ng kagandang loob at ng katotohanan. Anong sabi po ni Juan? Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin. Nanirahan sa piling namin. Pag nanirahan sa piling namin, ibig sabihin, nakita mo, nahawakan mo, nakakausap mo. Sino daw yung nakita nila? Yung salita, nagkatawang tao. Sino po yung nagkatawang tao sa Biblia? Walang iba kundi ang Panginoong Yesukristo. Nagkatawang tao po siya ng sugoy ng Diyos dito sa lupa. Dagdagan pa natin sa unang 1. Ito po. Unang 1. Sa Appointment Bible. Verse 1. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya ang salitang nagbibigay buhay. Kita nyo? Yung unang 1, chapter 1, verse 1. Dito sa unang 1, verse 1. Halos magkaalintulad na po rin sila. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Sa Kanya. Nasa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig, nakita, napagmasdan, at nahawakan. Sino daw po yon? Yung salita na nagkatawang tao na nirahan sa piling namin. Siyempre, nakasama nila, nangaral siya hindi nakita nila siya, nahawakan. Anong sabi ni Juan? Siya ang aming narinig, nakita, napagmasdan, at nahawakan. 2. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya. Kita nyo po. Pinatotohanan namin at pinapangaral sa inyo
ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Sino yung kasama ng Ama? Ang salita 1:1. Ang salita kasama ng Diyos. Sino yung Diyos? Ama. Siya yung Ama. Kaya sabi ni Juan dito sa unang 1:1-2, nahayag ang buhay ito. Nakita namin siya, pinatotohanan namin, at ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pagkiki-isa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinulat namin sa verse 4, isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Maliwanag ano po? Yung salita na nakalagay sa Quran, sa wikang Ingles, word, yung nasa Tagalog, salita, sa Biblia, yung salita, ay walang iba kundi si Jesus. Yan po ang pinatunayan ni Juan. Ano po? Ano pa patunay ni Juan? Tungkol sa Mesiyas, tungkol kay Jesus, tungkol sa salita na kasama ng Diyos. Nasabi niya sa 1:1, kasama ng Diyos. Dito naman, kasama ng Ama. Verse 5. Punta tayo sa verse 5. Verse 20. Chapter 5, verse 20. At nalalaman naming naparito ang anak ng Diyos. Sino po naparito? Anak ng Diyos. Sinong anak ng Diyos? Si Jesus. Yun din po nakalagay sa Quran. Ano po? Kita nyo po, magkasangga dito. Itong paksang ito At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kita niyo po. Sino daw po si Jesus? Sabi ni Juan, yung salita na kasama ng Ama. Narinig nyo, binabasa ko lang po. Wala po pikos-pikos masin dito. Hocus-picus, yung pandaraya sa eleksyon. Ano? Walang dagdag bawas. Ano daw si Jesus? Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sa kanila, siya si Mesiyas. Nakalagay po sa kanila yan, Mesiyas. Ngayon, may titignan lang po tayo rito. Baka sakaling meron tayong makita. Ipakikita ko rin po sa inyo kung makakita ako, Pagkikita ko po sa inyo. Sandali po, inanap ko yung, ito. Yung index. Para makita natin, minsan nakita ko na po yun. Ito po, talahan ng mga salitang kailangan ipaliwanag. Dito po sa salita ng Diyos, Biblia. Kaya ko po hinanap ito. Kristo. Ito'y salitang Grego. At ang Hebreo nito ay Mesiyas. Yung Kristo, katumbas ng salitang Mesiyas. Tuloy natin, Kristo. Ito'y salitang Grego at ang Hebreo nito ay Mesiyas. Ang ibig sabihin ay pinili o inirang. Tinawag si Jesus na Kristo dahil siyang pinili ng Diyos na maging tagapagligtas at Panginoon na maghahari. Ayan.
Si Kristo po yon, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi po ni Mateo doon sa chapter 16. Basahin ko po ano. Ito po, Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Referring to Jesus, yung sarili niya po tinatawag na anak ng tao. Ayon sa mga tao, 14. At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. 15. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang Kristo, binasa po natin doon sa talahan ng pagpapaliwanag, siya po ang Mesiyas. Katumbas ng Kristo, Mesiyas. Yung Kristo, Grego. Yung Mesiyas, Hebreo. Tingnan po natin muli, baka magkamali naman tayo. Kristo, ang salitang Grego. Yung Kristo, Grego po yun, salitang Grego. At ang Hebreo nito ay Mesiyas. Mesiya. Yun ang nakalagay po dito sa Quran eh. Basahin ko yung Quran, chapter 3, verse 45, English. And mention, when the angel said, O Mary, indeed Allah gives you good tidings of a word from him whose name will be the Messiah, Jesus, the son of Mary. Kita nyo po, sa Tagalog, sa Quran na Tagalog, gunitain ng ipagbadya ng mga hangel, O Maryam, siya lahay naghatid sa iyo ng masayang balita ng isang salita, capital letter, mangyayari nga na ito'y naganap palalahumbaga si Jesus na anak ni Maria mula sa kanya. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesiyas, Jesus, close parenthesis, Jesus. Yung Jesus, close parenthesis, H ang una. O maliwanag po, siya po ay tagapagligtas. Tuloy po natin yung Mateo. Yung pagtatanong po ni Jesus sa kanila. Sabi ni Jesus, ano po? Tinanong uli sila ni Jesus sa verse 15, ngunit para sa inyo, sino ako? 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Aking Ama sa langit, na nasa langit. So, yung nasa langit na Ama, yun ay Ama ni Jesus, yung God the Father. Sa mga Muslim, tinatawag naman yon Allah. Di ko po alam kung yung Allah, yun nga yun, ano? Ngayon, sinong anak? Si Jesus. Ano po? Sa kanila rin pala ay tagapagligtas po si Jesus. Siya ang Kristo.
Kristo, Griego, salita. Ebreo, Mesiya. Sa ating taga-salita, tagapagligtas. Basahin po natin. Dito po, 4:12. Anong sabi ni Apostol Pedro? Ang mga Muslim, naniniwala po sila kay Pedro. Ang hindi po nila pinaniniwala si Pablo. Sabi nila si Pablo daw sinungaling. Pero naniniwala sila kay Apostol Pedro. Meron silang mga magazine na naniniwala sila kay Apostol Pedro. O babasahin natin yung sulat ni Apostol Pedro kasi naniniwala sila. Yan bang paniwala ni Pedro at yung paniwala ni Muhammad pareho? Tingnan po natin dito. Gawa 4. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Ayan po. Acts 4:12. In Christ alone. Kita niyo po, ano? Maging sa mga Muslim, pero hindi nila tinuturo ito. Na si Jesus ay Mesiyas. Kasi po, magkabul-bul na sila dyan. Kapag sinabi nilang si Jesus ay tagapagligtas. Sa kanila kasi, propeta. Anong ibig sabihin ng propeta? Tao. Hindi Diyos. Pero si Juan, yung salita ang nakalagay po dito sa Quran, sa wikang English at saka Tagalog. Yung salita sa Biblia, siya po si Jesus. At ano sabi ni Juan? Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino daw yung buhay na walang hanggan? Yung aming nakita na pagmasdan, nahawakan, at pinatutuhanan sa inyo. Kita nyo po? Talagang mahirap po talagang balhin ang aral tungkol kay Jesus. Marami na pong bumabali dyan. Talagang nahihirapan sila. Kaya yun napanood ko po sa YouTube, mga Muslim na sumampalataya kay Jesus, nagpabautismo, tinalikuran ng pagiging Muslim. Minsan may binidyo po ako, pinalabas ko rin yun sa aking YouTube channel. Yung dalawang Muslim na nagpatotoo sila. Naniniwala sila kay Jesus. Yung iba, hindi ko na po binidyo. Kasi sabi nila, si Satanas yung ala kanila. Kita nyo po. Marami sa YouTube ang nakalagay na ganyan. Yan kaibigan, ano? Wala pong personal. Nagbasa tayo ng Quran. Tinignan natin kung kailan pinanganak si Muhammad at kung saan siya pinanganak. Sinong tatay niya, sinong nanay niya. Kailan niya tinanggap yung salita kailan niya tinanggap yung sulat ng Quran? Nung edad 40 anyos siya. Nung edad 40 niya tinanggap. Ito po. Dito na naman. Ito sa page 287. Ang pagtawag kay Muhammad bilang propeta ay dumating nang siya ay mga 40 taon na. Yan. 40 years old. Nakaugalian niya pumunta ng mag-isa sa isang kuweba sa bundok, ang Gar Ira,
upang magbulay at sinabi niya sa isang pagkakataon ay tinanggap niya ang panawagan na maging propeta. Ayon sa tradisyon Muslim, isang anghel nang maglahoy na kilala si Gabriel. Si Gabriel din po nagsabi kay Maria na magdadalang tao siya mula sa Espiritu Santo. Kung naniniwala po sila kay Gabriel, si Gabriel ang nagsabi kay Maria bakit hindi po nila tinatanggap ang sulat ng Biblia? Yung tungkol kay Anghel Gabriel na nagsabi kay Maria, magdadalang tao ka. Kasi, lagi po nila sinasabi, yung Biblia daw po, corrupted Bible. O maraming mali yan, maling salin. Alam niyo po, kailan pinanganak si Muhammad? 570 BC. Meron na pong Bible. Sipin nyo yan. Pagkatapos sasabihin nila, ang pit daw na binabasa ay Quran. Bakit yun nakalagay kay Gabriel? Naniniwala sila na nakasulat sa Quran. Tuloy po natin. Isang anghel na maglahoy na kilalang si Gabriel ay nagutos sa kanya noon na magsalita sa pangalan ni Hala. Kita nyo po? Sinong kausap niya sa kuweba? Ang pangalan ng kuweba, Gar-Ira. Yun po, nung edad 40 anyos si Muhammad. Kita nyo po, naniniwala sila kay Muhammad na kinausap si Gabriel. Pero doon sa Biblia, kinausap ni Gabriel. Sa bagay, dito po sa nila, walang nakalagay na pangalan pala, And mention when angel, yung angel. Wala po nakalagay na pangalan ng angel, Kahit sa English, wala. Sa Tagalog, wala rin po nakalagay kung anong pangalan ng angel. Angel ang nakalagay. Ano po? Tignan ko lang dito, po? Tignan lang po natin. Ito po, sa Lucas 1:19. Sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel, nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Si Gabriel po, yun din ang nagsabi kay Maria na magatid ng magandang balita. Pero doon nakalagay po sa kanila angel o anghel. Pero dito po sa Biblia, sino sumagot? Anghel Gabriel. Yung Anghel Gabriel, yun din po nakalagay doon sa kanilang dito po sa Quran na nakausap sa kuweba si Muhammad. Kaya yun lang po sinasabi ko. Bakit hindi nila matanggap yung Biblia na si Gabriel na anghel na nagsalita po kay Maria? Si Gabriel din ang pangalan nung kausap ni Muhammad. Wala po tayong magagawa. Kasi hindi nila talaga matanggap si Jesus na tagapagligtas. Pero nakalagay naman sa kanila, siya pala Mesiya, na ang Mesiya, siyang Kristo. Yung Kristo, anak ng Diyos na buhay. Amen. Maliwanag na po, kaibigan.
In fairness naman sa mga kaibigan nating Muslim, baka marinig dito, baka sakali, maging gaya ng mga ibang mga Muslim sa YouTube na tinanggap na si Jesus, tinalikuran na yung reliyong Islam. At sila ngayon ay nangangaral na. Ang pinangangaral na nila si Jesus. Amen. Ano po? Yan, kaya tinalakay po natin yan kasi, ewan ko ba, siguro sadyang pinano din sa akin ng Diyos yan, ano po. Nawa, meron kayong matutunan. Meron kayong matutunan, ano, kaibigan, i-share mo naman sa iba. Ano po, i-share mo naman. Amen po ba? At kayo na-share, i-share nyo rin. Amen po ba? Siyempre, amen. God is good. All the time. In Christ alone. Ano po? Tandaan nyo po yan. Tandaan nyo po. In Christ alone. Ayan po. Ano po? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang programang Ang Tunay. Nasa programa kayong Ang Tunay na Pagbubunyag. Ayon sa salita ng Diyos sa Biblia. Minsan pa, God bless us all. Amen? Amen.